Pagod ka na ba sa traffic, endless OT, at bills na parang never-ending cycle? Siguro lagi mo nadidinig na, mag-business ka para yumaman. Pero paano kung ayaw mo talagang magnegosyo? Does that mean tapos na yung laban mo? Siyempre hindi. Kasi the truth is, ang daming empleyado, OFW, at professionals na umangat sa buhay kahit never silang nag-business. Ang secret? Tamang mindset at diskarte. Kaya sa video na to, I'll share with you yung mga practical steps na kaya mong simulan ngayon mismo. Gamit lang ang trabaho at resources na meron ka na. Ready ka na ba? Tara, umpisahan na natin. Paano kung ang yaman na hinahanap mo ay hindi pala nasa labas kundi nasa mismong trabaho na hawak mo ngayon? Marami nagtatanong, posible ba talagang umangat ang buhay ng isang empleyado kahit hindi magtayo ng negosyo? Ang sagot, oo naman. At madalas nagsisimula lang yan sa career na meron ka ngayon. Isipin mo isang nurse dito sa Pilipinas. Regular lang sahod. Sapat para sa bills at araw-araw na gastos. Pero walang pang sobra para sa malalaking plano. Nag-decide siyang mag-enroll sa specialization program. Ilang taon siya nagtiis at nag-aral. At nang matapos, biglang tumaas ang value ng serbisyo niya. Hindi lang doble, kundi halos triple ang rate ng duty niya. Dahil certified na siya sa isang larangan na sobrang taas ng demand. Ang kwento niya, proof na hindi totoo yung kasabihang hanggang dyan lang ang sweldo ng empleyado. Kasi kung marunong kang pumili ng tamang skills na papaunlarin, kaya mong baguhin ang buong trajectory ng income mo. Madalas natin nadidinig na stagnant ang sahod ng employee. Pero kung titingnan mo, ang stagnation ay madalas galing sa pananatili sa parehong level ng skills. Kapag umasa ka lang sa parehong trabaho, parehong skills, parehong gawain, at wala kang nadadagdag na value, natural lang na hindi gagalaw ang income mo. Pero tingnan mo yung mga nasa IT industry. Lalo na yung nag-specialize sa artificial intelligence, machine learning at cybersecurity. Ngayon sila yung kumikita ng 6 figures kahit hindi sila negosyante. Bakit? Dahil pinili nilang magdagdag ng skills na sobrang hinahanap ng modern companies. Sa panahon na bilyon-bilyong cyber attacks ang nangyayari araw-araw, hindi nakakapagtaka kung bakit sobrang taas ng demand at sobrang taas din ng sweldo ng mga ganitong skills. Ganon din sa BPO sector. Kung call center agent ka, baka isipin mo na hanggang frontline calls ka lang. Pero tingnan mo naman yung mga nag-level up to team leader, quality lead, or even to operations manager. Kasabay ng promotion nila, dumoble o tumriple rin ang sahod. Lumaki yung bonus at minsan may stock options pa. Dagdag ipon para sa future. Yung dating simpleng empleyado, nagkaroon ng access sa benefits na dati parang reserved lang sa executives. Hindi to tsambahan. Bunga to ng tamang career moves at pagsabay sa demand ng industriya. Isama pa natin ang global remote work opportunities. Ang daming Pinoy na nag-aaral ng programming languages gaya ng Python o nagmamaster ng cloud computing. At mabilis sila nakakakuha ng trabaho sa international companies kahit nasa bahay lang. Lalo na ang Python, simple matutunan pero ang daming gamit mula sa data analysis hanggang AI. At yung mga marurunong nito, tinatanggap sa global projects at ang kita nila, madalas di hamak na mas mataas pa sa traditional na sahod dito sa Pinas. E paano naman kung wala akong background sa IT o tech? No problem. May kilala nga ako, VA lang. Cold caller dati para sa real estate investors sa US. Pero nag-upgrade siya ng negotiation skills. Nanood lang ng free YouTube tutorials on how to close deals. Sineryoso niyang aralin paano maging closer. Fast forward, ngayon nakaka-close na siya ng 2 to 3 real estate deals monthly for his client. And he gets 10% commissions per closed deal on top ng $7 per hour rate niya. At last month lang nakapag-close siya ng deal worth $115,000 net profit para sa client niya. Yung commission niya,
$11,500 o tumataginting na 640,000 pesos lang naman in 1 month. And take note, wala siyang sariling negosyo. He's just doing calls sa bahay while watching Netflix. Kung ikukumpara mo, may dalawang klase ng empleyado. Yung una, pumapasok, umaasa na sana madagdagan ng sahod pero wala namang ginagawa para madagdagan ng value na binibigay niya. At yung pangalawa, gumagawa ng deliberate moves, nag-aaral ng bagong skill, humahawak ng mas mataas na responsibility, nag-i-invest sa training na relevant sa future ng trabaho. Ano ang resulta? Yung una, frustration at mabagal na income growth. Ano yung resulta ng pangalawa? Exponential growth. Parang nagmamay-ari din siya ng negosyo kasi lumalaki rin ang income niya kasabay ng skills niya. Dito mo makikita na ang career growth ay parang sariling negosyo rin. Ang puhunan mo dito ay oras at skills at ang balik ay mas mataas na sahod, mas maraming opportunities at perks na hindi mo makukuha kung stuck ka lang sa parehong level. Ang totoo, hindi mo kailangan magtayo ng business para madoble o matriple ang income mo. Ang kailangan mo ay smart career strategy at tuloy-tuloy na pag-aaral. At kapag nagawa mong palaguin ang income mo sa trabaho, ang susunod na tanong ay, ano naman yung gagawin mo sa dagdag na kita? Alam mo ba na may paraan para kumita ng tax-free dividends at hindi to galing sa private company, kundi galing mismo sa gobyerno? Parang too good to be true, di ba? Pero totoo siya. At ang maganda pa dito, hindi mo kailangan maging milyonaryo para makapasok. Ang kailangan mo, kahit 500 pesos lang. Yes, 500 piso, pwede mo nang simulan to. Ang dami kasing Pinoy ang naniniwala na ang investing ay para lang sa mayayaman. Kaya hindi nila nakikita na yung mga pinakamadaling options ay nasa harap lang nila. Kung tutuusin, karamihan sa atin iniisip, maliit lang yung sahod ko kaya mahirap mag-ipon at lalo na mahirap mag-invest. Totoo naman na hindi lahat malaki ang kita. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, yung mas malaking problema ay hindi yung kaliitan ng kinikita kundi kakulangan ng strategy. Sabi nga sa mga datos, higit kalahati ng mga household sa bansa ay walang sapat na ipon. Hindi ibig sabihin walang income yung mga pamilyang to. Meron. Ang totoong ibig sabihin nito, karamihan walang malinaw na plano kung paano itatabi kahit maliit lang na halaga at kung paano to papalakihin. Dito pumapasok ang Pag-ibig MP2 Savings Program. Government-backed to. Ibig sabihin, protektado ka laban sa pabago-bagong galaw ng market dahil suportado ng estado. At ang dividends na makuha mo dito, tax-free. Walang kaltas, walang bawas. Imaginein mo yung maliit na halagang tinatabi mo, tahimik lang na lumalaki, taon-taon. Pwede mong simulan sa halagang kasing presyo lang ng isang dinner out o online shopping checkout mo. Kung kaya mong gastusin para sa isang gabi, bakit hindi mo kayang itabi para sa sariling future? May teacher nga na nagsimula lang maghulog ng 2,000 pesos kada buwan. Hindi kalakihan yon. Halos katumbas lang ng ilang beses mong pagkakape sa Starbucks. Pero after 5 years ng consistent at disiplinadong hulog, daang libo na agad ang naipon at kinita niya. Wala siyang negosyo, hindi siya nagbenta ng kahit ano, sineryoso lang niya ang consistency. At dahil doon, napalaki niya yung ipon niya. Ibig sabihin, hindi hadlang ang maliit na income sa pagpapalago ng pera basta may commitment ka at ginagawa mo siya month after month. Bukod sa MP2, nandyan din yung UITFs at index funds. Para tong automated investing, hindi mo kailangan maging stock expert o magbantay araw-araw sa galaw ng presyo sa market. Ang mga professional fund managers ang bahalang mag-diversify para sa'yo. Kaya mas ligtas siya kumpara sa isang stock na pwedeng biglang bumagsak. Halimbawa, may UITF na nakatutok sa bonds na ang goal ay steady growth. Perfect para makapag-ipon ka para sa tuition, retirement o future expenses. Samantalang ang index funds naman sumusunod sa galaw ng buong stock market index. Ang ibig sabihin, kapag umangat ang market, sasabay din ang investment mo.
Kaya ito yung paborito ng mga long-term investors. Predictable ang paglago over time kahit may ups and downs along the way. At marami ring empleyado ang hindi alam na may access sila sa tinatawag na hidden wealth multipliers. Kasama dito ang insurance policies na may investment components, employee stock options at cooperative dividends. Minsan, automatic na binibigay ito ng kumpanya. Kaya kung may ganitong benefits, huwag mong sayangin. Dahil kahit maliit lang yung monthly deductions, after several years, pwede itong maging malaking halaga. Parang bonus na silently lumalago habang nagtatrabaho ka. Para mas solid ang foundation mo, importante ding sundin mo yung pay yourself first strategy. Isipin mo, may isang empleyado na nagtabi ng 3% lang ng sahod niya kada buwan. Diretso yun sa savings niya bago pa man siya gumastos. Hindi niya halos nararamdaman sa umpisa pero eventually, nasanay siya. Pagdating ng ilang buwan, ginawa niyang 10%. And then, eventually, naging 30% na. At dahil nauuna niyang itabi bago siya gumastos, hindi niya namamalayan na yung ipon niya ay lumaki na pala ng lumaki. Ito yung tinatawag na magic of compounding. Bawat maliit na piso na naitatabi at nai-invest, may kakayahang magparami ng sarili. Kapag sinama mo ang time plus discipline plus consistency, ang dating barya pwede maging milyon. Pero tandaan mo, kahit gaano kaganda ang potential returns, hindi lahat ng investment ay pareho o guaranteed. Kaya importante rin na alam mo kung paano iiwasan ang mga risks na pwedeng makasira sa pinaghirapan mong pera. At syempre, makikisuyo naman ako sa iyo. Kung nagustuhan mo yung video na to, pakipitik mo naman yung like button. Salamat. Always remember, kahit gaano ka pa kagaling mag-save at mag-invest, laging may mga panganib na kailangan bantayan. Mga scam na nag-aalok ng too good to be true returns, mga utang na walang malinaw na plano, at mga mabilisang kita na wala namang basihan. Lahat yan pwedeng kumain ng ipon mo sa isang iglap. Kaya kailangan mong paghaluin ang disiplina at maingat na pagpili ng mga papasukin mong opportunities. Ang totoo, ang pagyaman ay hindi exclusive para sa mga CEOs o negosyante lang. Nasa kamay din to ng mga empleyadong marunong magpalago ng skills, marunong mag-ipon ng tama, at marunong gumamit ng tamang financial tools na available sa kanila. Hindi mo kailangan maging next business tycoon para umasenso. Kailangan lang na malinaw na plano at consistent na aksyon. Kaya ngayon, challenge kita. Pumili ka ng isang simpleng hakbang na kaya mong simulan ngayon. Kahit maliit na hulog sa MP2. O kaya maliit na percentage ng sahod na pipilitin mong isave. O kaya naman kahit pagbabasa pa lang ng mga tungkol sa UITFs at index funds. Basta may simula. Dahil ang sikreto ng tunay na yaman ay hindi sa laki ng pera na hawak mo ngayon, kundi sa consistency at tamang mindset na inuulit mo araw-araw. At lagi mong tandaan to, ang maliit na desisyon mo today, pwede siyang maging pinakamalaking dahilan kung bakit magiging milyonaryo ka few years from now. Pero kahit anong effort mo, kung meron ka naman ng mga ugaling to, hindi ka din aasenso. Kaya alamin mo kung ano yung mga yon at baguhin mo ASAP. Maraming salamat sa panonood. Peace out.